nais ko lang po ibahagi ang meron po ako napanood ng isang pamilya sa TV, yung nangyari sa Tacloban. Ang nangyari sa mag-asawa, namatay yung 3 anak nila. Sila na lang natira. Sabi niya, kaya pala namatay yung 3 anak ko dahil wala palang pagkain. Kasi napakahirap sa isang magulang na gusto mong pakainin yung anak mo, wala kang mapakain. Sabi niya ganon. Nakita ko po sa mag-asawa na yon ang katatagan sa kanilang puso. Nakita ko po ang kalakasan ng pag-iisip. Hindi po ba yung ibang namamatayan, ano na po, mahina na. Pero siya, nakita ko po ang katatagan niya. Dahil nakita ko po sa kanyang puso na sabi niya, kaya pala kinuha ng Diyos. Nakita ko na sa puso nila, nandun ang Diyos. Pag po talagang nandun ang Diyos sa puso mo, matatag ka, malakas ka, walang takot, at matatanggap mo kung ano ang pangyayari sa buhay na magaganap sa buhay natin. Yun po ang iniwan niya sa atin. Ilagay sa puso ang Diyos para tayo matatag, masigla, walang takot, may galak, natanggapin kung ano man ang kaganapan sa buhay. Yun lang po. Sa kalooban ng Ama, nais kong tawagin ng kapatid na JR kasi hindi siya naka-attend sa akin. Ngayon siya mag-share. Kapatid na JR. Thank you po. Purihin at dakilain ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa Banal na Espiritu, Apo Kunching, sa ating pong mga alagad, IT, sa ating pong lahat. Una po, pasasalamat sa dakilang Ama sa pagkakataong muli tinawag niya ako sa harapang ito pang magpahayag ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa akin na talaga pong kung ating pong pakikinggan at susuriin, ang Diyos na buhay ang nagbibigay sa atin ng, sa akin po maraming ipinagkaloob ang Ama, ang pagtugon sa aking mga kahilingan, pagliligtas. Napakahalaga po ng mga biyayang mula sa Panginoon. Unang-una po, ang mabilis na pagtugon ng Panginoon, pakapakinggan ninyo po mga kapatid. At ito po ay katotohanan ng ipinadama niya sa akin na sa pamamagitan po ng pagtubos sa ating kapwa, napakabilis tinutugon ng Panginoon. Ano po iyon? Yung pong minsang naganap sa buhay ko na doon ko po nadama at naramdaman ang buhay na Diyos na bilang alagad, talagang ipinagkaloob niya at ipinadama niya sa akin yon. Napahayag ko na po ito, subalit gusto ko pong ipahayag muli sa mga hindi pa nakakarinig. Yung pong naganap sa isang pasyente na hindi ganap sa gawaing ito, na iniisip niya kung ano nga ba ang nasa dakong ito, kung ano nga po ba ang banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Iyon po ipinahintulot po ng Panginoong maganap sa buhay ko na sa kagustuhan ko po bilang alagad na makadama ang taong ito bilang siya may kapansanan sa baga. Hiniling ko po talaga sa Ama na kagalingan niya, na sabi nga na po hindi marapat na hilingin na para sa sarili nating na gumaling lamang at makadama ang taong ito. Hiniling ko po yung karamdamang ipadaman niya sa akin o ipagkaloob niya sa akin.
bilang bilang pagtubo sa aking kapatid. Yun po naganap po sa buhay ko na yung pong tao na yun gumaling sa loob ng 3 araw. Subalit, mapakabilis ng pagtugon ng Diyos. Pakinggan niyo po mga kapatid. Pagkagaling ng 3 araw, ibinigay sa akin ng Panginoon yung karamdaman ng tao na yon, na nag-iisa ako sa gitnang bukid na ganap sa buhay ko na talagang alam kong yun na ang umpisa. Yun na ang umpisa kung paano ko hiniling, ganun niya ipinagkaloob. Alam ko pong ang Diyos na buhay ay kumilos sapagkat sa loob ng pagkayari ng 3 araw, unang araw ipinadalman niya sa akin yung pagsakit ng dibdib ko at saka ng likod. Hindi po ako nabagabag, subalit may kaba. Bakit ako nagkaganon sa wala naman akong karamdaman? Doon ko po napagnilaya na yung mabilis na pagpapagaling ng Panginoon sa kapwa mo at hiniling mo sa na ipadama sa iyo, mabilis niyang tugunan. At sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, sa loob ng 3 araw, pasubali ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, talagang ipinadaman niya sa akin na kung paano mo tinubos yung kapatid mo, ganun ko rin tutubusin yung karamdaman na ipinadama ko sa iyo. Yun po ang Diyos na buhay na talagang naririto sa dakong ito sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya talaga pong sa buhay ko, pagtitiwala lamang at pagsuko. Ano po ba yung bagay na dapat nating isuko? Alam ng Panginoon yun na ang paglilingkod ay hindi basta-basta gusto mo lang tapos mawawala. Ang gusto pala niya, isuko mo kung ano yung nasa iyo at ipapalitan niya ng isang bagay na makakapaglingkod ka. Yun po ang isang pinasasalamatan ko sa Panginoon. At sa dami ng utang na loob ko sa Kanya, ang mga bagay na pagliligtas na tinuturan ko po, yung mga disgrasya na kung paano binibigyan niya ng kaligtasan. Kagaya po nung ibabahagi ko lang po yung pong naganap doon sa anak ko sa nung anniversary mismo, araw ng anniversary na disgrasya. Hindi sila ang aksidente, inaksidente sila rito sa may Plasan, yung naganap dyan na nakatabi lang sila, subalit binangga sila nung kapwa nila tricycle. Papunta po ako rito noon, kaming magkakapatid, subalit may nakasalubong ako, napuntahan mo yung anak mo ron sa Plaza na disgrasya. Hindi ko po pinansin na, kasi nga po, anniversary niya po, hindi ko po pinansin na pagdakat, tinunguhan ko, diretso po kami rito. Subalit, umano po sa isipan ko na saglitin ko na nung pagdating ko po ron sa lugar na yon, maraming sasakyan, maraming tricycle, may mga barangay. Subalit hindi pa rin po ako nagpunta sapagkat batid ng Diyos may kahinaan ng kalooban ko sa mga ganung bagay na kung paano baka nakahando sa yung meron pong papalapit na tao na nakibalita na lang ako, kapatid, ba nangyari doon? Ganito, wala ka na, disgrasya lang, binungguay ka ng wala baka ako nasaktan, wala naman pinuri ko agad ang Panginoon sapagkat kung ano yung nadadama mo na talagang bilang ikaw ay naglilingkod sa Kanya, yun ang magaganap na hindi niya papahintulutan ng hindi mainam yung mga mahal mo sa buhay. Kaya po sa atin pong lahat dito, ang maiwanan ko lang po, magtiwala, manalig tayo sa Banal na Espiritu, sa katuhan ng mahal na Apo Kunching. Pakatingnan po nating mabuti na ang Banal na Espiritu sa kanyang katauhan sapagkat ang pagtitiwala mo at ang pagbibigay sa iyo ng Banal na Espiritu, doon mo mararamdaman at madadama yung kagalingan. Kaya marami pong bagay na ipinadama sa akin ng Panginoon sa ang Banal na Espiritu, yung pong biyaya ng Banal na Espiritu na hindi galing sa tao. Yun po yung biyaya ng kapayapaan, biyaya ng kagalakan na hindi na mabibili ng salapi. Sapagkat tunay na tunay po na sabi nga wala ka mang pera,
kung may kapayapaan ka at nananalig ka sa Panginoon, merong mga pagkakataon na talagang ibinibigay niya yung mga pangangailangan natin, sapagkat batid po natin na hindi pa natin hinihiling, alam na ng Diyos yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataong binigyan niyang ito, at sana po patuloy tayong manalig at magtiwala, sapagkat ang Diyos buhay po sa dakong ito. Magandang umaga pong muli. Salamat kapatid. Tunay nga po ang pagtubos. Ang salitang pagtubos ay isang dakilay na magagawa natin sa ating kapwa. Nais ko pong tawagin ng kapatid na dati nakikita ko talaga hindi siya nakakalakad. Hindi ko alam kung ilang months na hindi siya nakakalakad. Pero ngayon, mabilis na siyang maglakad. Si Nora Diaz ng Duyok. Salamat. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ano ko lang po yung unang pagpunta ko rito. Yung pong napila yung buto ko. 3 months po akong binubuhat nun. Pero hindi po ako malungkot. Kasi kasama ko siya. Ni walang luwang pumatak sa akin nung abang ako'y nakaupo. Kasi masaya siyang kasama. Tapos po, tinatayo po ako niya po saktong 3 buwan ko. Tuwang-tuwa po ako noon. Kahit ika ako, masaya ako kasi napalakad niya ako. Napakarami niya na pong biyayang binigay. Di pa ako pumupunta rito sa dako na to. Napagaling niya na yung mga anak ko. Yung panganay ko po, maraming kate. Daon-daon lang po gumaling. Tapos po yung pangalawa ko, 10 days po siyang mataas ang lagnat. Nakalimang boting gamot po, hindi bumababa. Siguro po tawag sa akin ng Diyos yung para magpunta ako sa dako na to. Pero hindi ko po siya pinansin. Sinama po siya ni ate. Isang punta lang po niya pag uwi ng anak ko, naglalaro na. Siya lang po pala ang gamot. Ba't hindi ko naiisip? Tapos po yung bunso ko naman po, uling dinala ko dito. Nahirapan po siyang umihi. Binigyan na naman po ako ng daon-daon ni Apong Kunching. Pero alam niyo po, wala akong nakitang daon eh. Ma, sabi niya, tubig na lang. Magdadasal na lang ako, tubig lang gagaling ako. Naiya ako sa sarili ko kasi mas malakas yung pananampalataya ng anak ko kaysa sa akin. Sa loob po ng 3 araw, hindi na masakit yung pag-ihi niya. Masayang-masaya na po yung anak ko. Tapos po napakarami niyang biyayang binibigay. Ibang-iba po sa noon kesa sa ngayon. Kaya malaki pong pasasalamat ko sa kanya. Totoo po yung sabi ni Apo, tuwing magbiminsahe siya, makikinig ka lang, manampalataya ka, at saka manalig ka, gagaling ka. Walang gamot-gamot, down lang. Tsaka po yung chaplet lang. Ngayon po hindi na kami naggagamot. Kung ano po yung masakit namin, dadali lang po rito. Pag uwi, wala na. Talagang iba po siya. Sa ano lang yun, dating buhay. Naku, puro doktor. Utang dito, utang doon. Ngayon, wala na. Kaya masarap po siyang kapiling. Kayo pong may mga sakit, alam nyo po, manalig lang po kayo, makikinig kayo sa mga banal na salita. Walang-wala po yung mga gamot na yan. Tanging siya lang makapagpapagaling sa atin. Hindi lang po katawan lupa natin pinagagaling. Inuuna niya po yung spiritual natin. Dahil yun po ang importante sa lahat. Kaya malaking pasalamat ko po, nakilala ko siya. Kung hindi po sa kanya, siguro po magulo pa rin sa bahay. Ngayon po katahimikan na, puro pagmamahal na lang.
Salamat sa Ama, kay Apo, tsaka kay Arlene na nag-akay sa akin dito. Masarap pala dito. nung una, ayaw ko dito. Kasi sabi ko, masusunog ako. Kasi, totoo po yun. Si ate nga, galit na galit sa akin kasi, ba't ko raw sinasabi yun? Baka marinig ako ng anong mangyari sa akin. Yun nga, ilang buwan lang, puto lang pa dito ko buto. Pero ngayon po, kahit bawalan ako ng asawa ko, hindi niya ako mababawal. Talagang pupunta ako dito. Sabi ko nga po sa kanya, napakarami ng biyaya sa'yo ng Diyos. Buhat nung isilang ka hanggang ngayon, sobra-sobra na yung biyaya. Ba't di ka naman magsimba? Pag wala na akong trabaho, baka bagaya ka lang sa akin, sabi ko. Habang malakas ka, wala kang sa katawan, pumunta ka. Kasi Diyos naman ang sinasamba mo, maliligtas ka pa. Malayo ka pa sa kasalanan. Kaya sa inyo pong may mga sakit, manalig lang po. Konting gagaling din po kayo. Yun lang po. Salamat kapatid. Sabi po niya, yun lang daw pala ang dahilan. Excuse me. Tunay nga pong God is enough. Talagang pag sa Kanya lang po tayo nanalig, sa Kanya tayo nagtiwala, sa Kanya natin binigay ang buhay natin. Bastante na po, wala na po tayong hahanapin pa. Bibigay na niya lahat ng ating kailangan. Kung ano man ang pinagdadaanan natin, makakayanan natin tanggapin, makakayanan natin dalhin. Dahil nandyan nga po ang Diyos sa puso natin. Thank you po. Susunod ko pong tatawagin si kapatid na Ronald Parungaw ng Pinagbarilan. Magandang tanghali po o umaga sa inyong lahat. Ako po si Ronald Parungaw, taga Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. 7 po kaming magkakapatid. Sa dakong ito, napadpad ako dito 2007. Nagsalita na rin po ako dito sa harapan. Una pong pinagaling sa akin ni Apo Kunching o sa pamamagitan po ng hinirang na manggagamot na si Apo Kunching. Una po pinagaling sa akin ni Apo Kunching yung likod ko. 2008, bumalik ulit ako dito. Nabali naman yung kamay ko. 2008, bumalik ulit ako dito. Sakto graduating nung kapatid ko sa college. Ngayon, nakasakay ako sa bus o sa isang sasakyan na parang jeep. Tumalon ako. Nagkataon na nasaldak ako at nabali yung kamay ko. Ngayon, nadala po ako sa Jesus Hospital. Sabi po, lalagyan daw po ng bakal yung kamay ko. Hindi po ako pumayag. Pinababalik po ako doon, hindi po ako pumayag. At one day, biglang may pumuntang tao sa amin. Isang babae na nagpupunta din dito. May ginagawa ako nun eh. Di ko alam kung nagbabasa ako or nagre-review. Sabi niya, halika't sumama ka sa akin. Hindi ko alam na dito pala kami pupunta sa dakong ito. Ngayon, sabi, nung pinakita ko kay Apo Kunching yung kamay ko, bali, 9 na araw lang po. Hindi na po nilagyan ng bakal ang kamay ko. Tapos, 2011,
bumalik ako dito, 2011. Kasi po, ganyan rin po, hindi ako na po sa inyo. Lahat naman po tayo, aminado naman kayo sa hindi, sabihin nyo naman po. Pagka nangangailangan lang po kayo, sa kanya lang po siya naalala. Tama po ba, mali? Pero pagdating naman ng puntos na yon na ang dami mong problema, alos para bang yung sino dumating dito sa puntos na gusto nang mamatay? Ako po, dumating na ako sa puntos na yun eh. Nito lang po, nitong taon lang po na to. November po siguro, kung di October. Pumunta po ako dito ulit, nasa dakong ito. Nung pumunta ako, problemado ako. Sabi sa akin yung habang nagsasalita si Apo, nakatingin ako sa kanya. That time dito, nakapila ako, ang sabi niya sa akin, kaya mo yan. Iniisip ko din po yun. Tapos nung pag-uwi ko, uminom na po talaga ako ng lason. Hindi naman po as in lason. Pampatulog po na, kumbaga 100 tablets. Ininom ko na po yon. Pero napag-isipan ko bakit, nung nainom ko na, napag-isipan ko bakit ko kikitilin ang buhay na pinahiram sa akin ng Diyos. Ngayon, tapos nung bigla akong tumayo, isinuka ko yon. Naliwanagan ang isip ko eh. Ang parang sa panaginip ko, anak, pahiram ko lang yan. Huwag mong sayangin. Ingatan mo. Kaya nung oras na isinuka ko lahat ng gamot na yon, alam ko po na darating ang way o may good way na nakalaan sa akin. Kaya siguro yung mga may problema dyan sa buhay, manalig lang kayo, huwag niya kayong magtangkang kung ano-ano pa. Magulo lang ang isip. Kasi nung araw na yun, napakagulo ng isip ko eh. Para bang yung pag may makikita kang napakasaya. Napakasaya, tapos makikita mo ikaw malungkot. Kasi alam po ng Diyos kung ano yung problema ko na yon. Siya na po nakakaalam at si Apo Kunching. Nagulat na lang po ako nung sinabi sa akin ni Apo Kunching na kaya mo yan. Gaano po kahiwaga ang banal na espiritu na pinadama kay Apo Kunching. Masasabi po ba ng isang tao o ordinaryong tao na kaya mo yan? Mararamdaman ba yan? Makikita po ba ni Apo Kunching kung walang gumagabay na Diyos sa kanya? Para po itong kantang ito, para po kay Apo Kunching at sa banal na espiritu. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroon ligaya at lumbay, maghintay at may nakala bukas. Huwag damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay.
ganyan, mayroon ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaan bukas. Meron sa mga nakaupo po ba, may isang katanungan lang po ako. Naisip niyo na po ba kung gaano kahiwaga ang banal na espiritu? Paano po kung yung time na yun na naituloy ko yung plano ko? Nandito po kaya ako sa harapan nito? Hindi natin alam kung kailan tayo dapat bumitiw. Ang kailangan lang natin, pananampalataya at pananalig sa Diyos. Walang ibang makakatulong na sa atin kung hindi ang Diyos lamang. Dahil siya nagbigay ng problema natin o lahat ng bagay dito sa lupa, isang ihip lang niya o iyan lahat matatanggal. Kakantahan ko po ulit kayo. Pasensya na, medyo matapang ang iyak. Hello. Para po to sa kaya po Kunching na hindi ko alam mapapadpad ako dito. Totally, hindi ko dito nakaplano. Napupunta ako dito. Pero nagulat ako. Naliligo ako, biglang pumasok sa isip ko. At barisang-baris sa katawan ko. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I feel a feeling alright. Di ko inaasahan mapapadpad ako sa banal mong tahanan. O tunay na buhay, ika'y aking sinasamba. Buong puso't kaluluwa'y iaalay. Ikaw ang aking Ama. Alam kong ikaw lang ang tutulong sa amin. At kahit kailan di mo kami tiniis, kami lang ang tayo lang po nakakalimot sa Kanya. Pero kahit kailan po, hindi po tayo niya kinalimutan. Ang kumatok lang po kayo ng kumatok sa Kanya at talikuran niyo po siya, siya po hindi kayo niya tatalikuran. Tandaan niyo po yan, ang tunay na banal na espiritu, ang pagmamahal na wagas na galing sa Panginoon Kristo o sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung may papayo ko lang po sa inyo na yun sa lahat mo na may sakit dito, kayo po'y buong puso at manalig. Tanggalin nyo po'y alinlangan sa puso nyo. Kung may alinlangan po kayo sa puso nyo, tama po, hinirang po manggagamot si Apo Kunching, pero kung may alinlangan kayo sa puso nyo, hindi po kayo gagaling. Dahil kung wala po kayong alinglangan at buong pananampalataya nyo, isang hipo lang po kayo po ay gagaling. Ang para naman po sa akin, good luck na lang po sa akin. Salamat po. Anak, unang-una, pinagaling ka ng iyong pananalig. At
yung pagpunta mo dito, hindi yun ang kagustuhan mo. Tunay nga tinawag ka, dinala ka dito sa kaparaanan ng iyong karamdaman. Yun ay pagmamahal sa iyo ng Diyos. Hinubog ka, kinuha ka, dinala ka dito dahil gusto niya matama ka. Gusto niya madama mo ang pagmamahal niya sa iyo. Gusto niya ang pagmamahal niya sa iyo buong-buo mong maramdaman. Anak, magpatuloy ka, magbata ka. One day, mararamdaman mo, maisip mo, lagi mo siyang pakinggan, lagi mo pakinggan yung bulong niya sa iyo. Isang araw, gagamitin ka niya, anak. Ang susunod kong tatawagin yung mga kapatid kong choir. Ready na po ba kayo? Magbibigay ng kasiyahan sa atin sa narinig nyo, medyo nabagbagang kalooban nyo. Kaya choir, makinig mo lang sa awitin ng Pamaskong Handog. Hello. Ito po yung ginamit naming microphone sapagkat yung pong mga nanonood sa atin sa internet, pag daw po kumakanta yung choir, hindi daw po naririnig. So siguro po ngayon, kahit papano maririnig na yung aming kanta. Tita Peli, ito po yung ginamit namin para marinig nyo. Hello sa mga nanonood po sa internet. Kay Donna, andito ang iyong ina. Hindi siya nawawala. Tita Peli, Tito Mike, para po sa inyo, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Nawa po, lalong-lalo na po doon sa mga may karamdaman. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa sapagkat buhay po ang Diyos. Talaga pong hindi po natin pwedeng takasan ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Lahat po tayo dumaranas ng pagsubok. Iba-iba nga lang. Kaya kung kayo man po ay may sakit, huwag po nating isipin na nakalimutan na tayo ng Panginoon. Hindi po, pagkat iyan po ay bahagi ng ating pagtitibay sa ating buhay. Alam niyo po, sabi ko nga, kaunti lang po, galing po ako sa pulilan sa aking ina. Ang aking pong ina ay nagkaroon po ng karamdaman. Subalit, nang umuwi po ako doon, ang sinabi ko po sa aking ina, Ina, ihanda mo ang iyong sarili. Siguro po kung sa iba yon, iba ang sasabihin. Subalit ako po, ang sabi ko po sa aking ina, ilang taong ka na? 81, kanya. Sabi ko, ihanda mo ang sarili mo. Ang sinagot po sa akin, hinahanda ko nga, ako nga kumukuha ng mga panggatong At saka mga damit, yung bang susuot niya. Sabi ko, ina, hindi panggatong ang hihanda mo. Hindi rin damit ang hihanda mo, kundi ang ihanda mo ang sarili mo. Nakita mo si ama, namatay si ama, oo, nalungkot tayo. Subalit, namatay siya na may galak tayo. Sapagkat, bago siya bawian ng buhay, naihanda niya ang kanyang sarili, nakilala niya ang Panginoon. Ngayon sa akin, ina, ito lang ang gusto ko. Ialay mo ng buo ang sarili mo sa ating Panginoon.
Alam ko, kaya ka lang natatakot na mamatay o bawian ng buhay, sapagkat natatakot kang iwan ng iyong mga anak. Bagamat hirap ka sa buhay na wala ka mang maitulong, hirap ang iyong kalooban na iwan ng iyong mga anak. Totoo po yan. Subalit, ang sabi ko nga, wala tayong magagawa kung itatakda ng ating Panginoon. Nang oras nang ikaw ay bumulagta po, ang aking ina, nawala ng malay, nawalan siya ng ulirat. Kung kalooban ng Panginoon, nung oras na yun ay bawian ka ng buhay, wala kang magagawa, hindi ka naka-ready. Pero tignan mo, bakit niloob ng Ama ngayon ay humihinga ka at kausap ko? Bakit po? Dahil inihahanda siya ng Panginoon. Nang dahil, isa po yan sa pribilehiyo ko na natanggap sa Panginoon na ang aking mga mahal sa buhay, katulad na lagi kong hinihiling sa aking magulang na bago bawian ng buhay, ganap na makilala niya ang ating Panginoon. Kaya po sa inyo lahat, sa mga may karamdaman, huwag kayong mawawala ng pag-asa, pagkat buhay ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Sana marinig na kami sa ibang bansa. Para makita ka ni Mami Beth. Saka yung mga anak ni Mami Beth na nasa Taiwan, mapanood tayo. Uy.
Salamat po sapagkat nararamdaman ko po na sumisikat na kami. Kaya lang po, nang sumikat kami, palubog na. Okay, hinahandog po muli namin para po sa inyo lahat at sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa na walang sawa, sumusubaybay, nanonood kahit po sa internet na hindi kayo nakakarating dito. Maraming salamat po kay Cathy, anak ni Madam Beth. Ayan, lagi yan. Tapos si Donna sa London, iba-ibang lugar po ang nararating, naaabot ng gawaing ito ng Divine Mercy sa pamagitan po ng mahal na Apo Kunching. Kaya po, ano pa kaya kayo na naririto lang, na malapit, na makatutungo at makakapakinig? Di po ba kahit sa mga nasa malayo na talaga namang nagsusumakit silang marinig ang banal na salita? Kaya po, muli po, para po sa inyo lahat, namnamin po ninyo ang ibig sabihin ng aming mga awit. Sabi ko po sa kanila, narito tayo para magpasaya. Kaya kailangan masasaya ang aming mga mukha. Sa totoo lamang po, kahit po ganyan ang mga mukha nila, masasaya po yan. Hello, Nana Iya. Para po sa iyo, kasi birthday mo, hindi ka namin nakantahan dahil nagtago ka. Kaya, Nanay, alam ko, nandiyan ka sa sulok-sulok. Happy birthday, Nanay, para sa iyo. Maraming salamat po.
Okay, request daw po ng mahal na apo, joy to the world. Kaya po, dapat tayo lahat ay magsaya. Ano po, kahit na marami tayong problemang nararanasan sa ating buhay, kailangan makita sa atin yung lakas at tibay. Ano pa kaya na tayo na lingkod ng Diyos ang hindi magtibay? Kaya po, kaya tayo naririto sapagkat ang alay po ng ating Panginoon ay katatagan. Kaya kailangan lagi tayong matatag. Mayroon man tayong karamdaman. Mayroon Diyos na buhay na sa atin ay kumakalinga at nagmamahal. Kaya po para sa inyo lahat, joy to the world. Ang mahiwagang kopya. Kami lang po ang ganyan. Nanay, para pa rin po sa iyo. Joy to the world. Magsaya ka, nanay. Yan. Maraming salamat po. Wala na po kaming kanta. Wala na. Salamat po sa lahat ng nagbahagi. At tunay nga pong naramdaman na po ba natin ng spirit ng Christmas? Lalo na kung wala, ang puso natin hindi na bato. Pusong malambot na. Pusong mamon. Tayo po ay magsitayo at manalangin na